Hello guys, mag-update lamang tayo dito sa ACEN Corporation. Kung nagbabalak kang pumasok ngayon dito sa kumpanyang ito, panoorin mo muna itong video na ito hanggang sa dulo para magkaroon ka ng malawak na idea sa kumpanya. Now currently, ang market cap ngayon ng kumpanyang ito ay nasa 213 billion, revenue niya ay nasa 39 billion, and net income ay nasa 15 billion pesos. However, sobrang laki na kanilang negative free cash flow. So sobrang laki ng kanilang capex dahil sa pag-expand, naapektuhan yung kanilang free cash flow. However, kung titignan natin yung kanilang revenue and income over the years, tumataas, no? Pero mas importante kasi sa akin guys ang free cash flow. Kaya guys, no, yung share price ng kumpanya hindi makataas-taas talaga kasi naapektuhan siya ng free cash flow. Ngayon guys, itong negative free cash flow nila na nasa 20 billion pesos, i-compare natin ito sa kanilang cash available ngayon na nasa 33.93 billion pesos. Nangangailangan muna ng 20 months, halos isa't kalahating taon bago maubos ang kanilang cash. Napaka-importante nito, no, natitignan natin yung kanilang burn rate. Bakit? Kasi kapag ang burn rate ay bumagsak ng 3 pababa, ang gagawin ng kumpanya, mangungutang sila na naman or they are going to issue shares. Yun ang magdeteriorate sa mga company na nagbe-burn ng cash kapag wala silang cash reserve. Thankfully, dito sa ACEN, meron silang 20 months pa bago maubos ang kanilang cash available. Now, assuming guys na hindi mag-improve itong kanilang free cash flow, nasa 20 billion pa rin in the next coming year, I think para sa akin, ibababa ko yung aking intrinsic value dito. Mamaya tatalakayin natin yan. E kung titignan natin dito over the past 5 years, ang management effectiveness ng kumpanya ay hindi gaanong kagandahan. Kung tatanungin nyo naman ako kung ano yung intrinsic value nitong ACEN Corporation ngayon, ang average price in terms of 11 metrics valuation method na ginamit natin ay nasa 4.20 pesos per share. So overvalue ito ng 18.86% sa kanyang current share price na nasa 5.18 pesos per share. Now, ang gagawin natin, kukuha tayo ng assumptions dito. In the next coming 5 years, ang sales growth ay nasa 15% and ang kanyang return on invested capital ay very optimistic na to na nasa 5% and nakakuha ko ng target price na nasa 3.34 pesos per share. And ang buy price dito ay nasa 2.34 pesos per share. So for me guys, ngayon mas justifiable itong scenario na to. Why? Sa kadahilanan na negative ang kanilang free cash flow. 20 billion, mas malaki yung kanilang negative free cash flow compared doon sa kanilang income. Pag hindi mag-improve yung kanilang free cash flow in the next coming quarters, ito yung aking intrinsic value dito sa kumpanyang ito, nasa 3.34 pesos per share. Disclaimer lamang, itong ACEN ay meron akong ownership sa company ito. Now, as much as possible, gusto kong maging transparent, no? Maging transparent dito sa company. And gusto kong ibigay sa inyo yung insight ko ngayon sa kanilang current performance. Para sa akin guys, in terms of investor na company, mas gugustuhin kong bumagsak ito sa 2.34 pesos per share. Why? As a value investor, para mas mabili ko ito ng mas malaki. Remember, I have a 30% cash available pa rin sa aking portfolio, ready to unload. Pero ngayon guys, kung papasok ka, para sa akin guys, wag muna. Antayin mo muna na gumanda yung kanilang free cash flow and gumanda yung kanilang management quality bago ka pumasok dito, no? Para makapitalize mo itong ACEN Corporation. And kapag gumanda man ang performance ng ACEN Corporation, definitely gagawa tayo ng video dito ulit. And naalala ko dati, ang DMC bumagsak ang presyo ng 3 pesos per share and nakapitalize natin ito dati. Ang problema lamang, pinagkaiba lamang nito, no? Ang DMC, nang time na bumagsak iyon, ang ganda ng management ng kumpanya. Pero ang maganda naman dito sa ACEN, maganda yung kanyang future growth. Yun naman pinagkaiba, management and future growth. Now dito naman tayo sa competitor analysis. Over the past 1 year, ang ACEN ay bumagsak ng 13.52%. At ang mayroong pinakamataas ay ang Lopez Holding na sa 50%. So ang free cash flow ng ACEN and Meralco halos magkapareho lamang guys, no? And ang mayroong pinakamataas at pinakamagandang free cash flow ngayon. Now in terms of management naman, maganda yung pinapakita ng Vivant Corporation. And also, ang mayroong pinakamagandang debt level dito ay ang VVT, ang Vivant Corporation pa rin, no? Ang kanyang long-term debt to equity ay nasa 24% lamang and ang kanyang total debt to equity ay nasa 38% lamang. Now, pagdating naman sa forecast ng mga analysts in the next coming 5 years, ang pinakamataas ay ang ACEN nasa 26.43%. Over the past 5 years, ang price returns ng ACEN ay nasa 253%. In comparison sa SPY, nasa 59% lamang ito. And ang total returns ng ACEN ay nasa 287.28%. In comparison sa US index, nasa 69% lamang ito. Pinapakita dito sa atin, from 2019 until now, lagi niya na nabibit ang US index return. So again guys, this is my insight about ACEN Corporation ngayon. Ito naman yung nanalo ng aking portfolio tracker. Congratulations sa'yo. And also, congratulations sa'yo. Email mo lang ako sa nagpapapal na email address dyan. Definitely, bibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations.